Naku, kaya pala talaga ang bilis pinalaya si Ambassador Lacanilaw 'no? 'Di ba nakita natin guys, grabe talaga kaya pala talagang naku, wala siyang katakot-takot na magsinungaling guys sa harap talaga, harap-harapang pagsisinungaling 'no? Mas masikat pa sa araw yung pagsisinungaling niya kaya dito guys, makinig tayo kay, Maharlika sa mga pasabog niya today. Oh, dito. Mga kababayan, nung nasa Netherlands ako at nung nasa dahig ako habang Listen tayo lang diyan natin ay guys, nagpakita ng suporta sa ating mahal na Pangulong Duterte, ay minessage ako ng ating puting ahas. Itong puting ahas natin ito, madalas na talaga siya nagbibigay ng mga impormasyon na never pang pumalpak. So that was April 3 o April 3rd sa Netherlands time. Okay? Siguro 2 dito sa US, ano? But kasi advanced kayo dyan sa Netherlands, sa Europa. So, ito ay na-overlook ko lang o dahil nga busy ako, usually ang dami talagang dumarating na mensahe sa atin na mga impormasyon na, "Oh, Marlica, ito ganyan, ganyan, ito nangyari sa lugar namin, ito si ganito, si ganyan." So, hindi ko naman po lahat 'yan nabibigyan ng pansin dahil nga, one woman show lang ako, okay? So, kaya naman binalikan ko yung messages. Actually, hindi ko siya binalikan. Sabi ng impormante natin, "Nakita mo yung Lacanilaw na kung saan yung special envoy sa transnational crime." So sabi ko, kasi nung sinend niya sa akin yun, yung picture, ito napapakita na natin. Right. Yung sinend sa akin yung picture na yan, nababasa niyo ba? Lakayan nga natin. Okay? Ay, hindi ko naman kilala si Lacanilaw. So kung mapapansin niyo yung history of call namin, ayan o, April 3, outgoing, ayan, madaling araw yan ha. Take note, yung oras na yan, madaling araw sa Netherlands. Ganyan ako, active na active ako. Kasi kahit na madaling araw, talagang pag-carry lang ng alindago, sumasagot talaga ako or tumatawag ako pag may mga importante mga bagay-bagay. So ayan, kung mapapansin niyo, lakayan natin, ano, sinend yan sa akin, yung picture na yan. Right? Ayan, nilakayan natin. Talagang, ano to mga palangga, nakakapanghilabot. April 3, so definitely that day is before the third Senate hearing dyan sa Committee on Foreign Relations na pinamunuan nga ni Mangga. Pansinin niyo yung litrato, ayan, andyan si Lisa Tanas sa tabi. Si Liza Marcos na ba yung presidente natin ngayon? Si Liza Marcos ang nasa picture guys, nakakaloka, grabe 'no? Okay? Siya ba ang presidente o siya ba ang mastermind o siya ang amo nitong nilakanilaw na ito? So ngayon, ayan si Lisa Tanas nasa wall. So kung mapapansin nila yung pangalan ng taong yan, ang opisina niyan ay si Marcos Visitacion Lacanilaw. Siya yung kinontempt ni Senator Bato at ngayon ay pinalaya ni Kilay o ni Quezon dahil nga syempre, obvious pa ba dyan sa litratong yan? Although sabi nila, ang litrato ay hindi basihan kung ano ba talagang katotohanan, pero tignan natin yung dots. Let's see the dots. Okay? Ang sabi ng puting ahas, ayan, tao ni Lisa Tanas, o ni Lisa, na connected sa case ni PRRD. So, ang sagot ko naman, ayan, tingnan mo, 4:23 AM, yung time na yan. Sabi ko, papaano? Tell me. Ang sabi niya, di daw napapansin itong taong ito, pero kuha muna daw siya ng facts. Okay? So, yan mga kababayan, nakikita ninyo yung information na yan, so dapat, inano ko yan, pinost ko. Kaso lang, dahil nga busy nga ako doon sa Netherlands. So, syempre, tsaka wala pa naman buong konkreto, wala pang buong naratibo or konteksto kung paano paano siya biging kasabwat ni Lisa Canas. Di ba kung napapansin niyo, sabi ko, papaano? Tell me. Alright? Ngayon, tanggalin na natin yan. Puntahan nyo na lang yan sa ating Boljakan na Facebook page. Ngayon, tingnan natin. Basahin ko muna yung aking sinabi dyan. Ayan, kung mapapansin niyo, basahin ba yan? Okay. Sabi ko dyan, look, bago pang third hearing sa Committee on Foreign Relations patungkol sa mga kasabwat sa pagdukot kay PRRD, nag-message na ang puti nga sa akin. Sinabi niya na tao ni Zatanas, si Lacanilaw at sangkot sa kaso ni PRRD. Sabi ko pa nga, pansinin ang litrato ni Zatanas sa wall. Si Zatanas na ba ang presidente ni Lacanilaw o mastermind sa pagkidnap kay PRRD? Nasa dahig Netherlands pa ako ito at abala sa pakikisa at pagsuporta kay PRRD sa labas ng detention. Okay, yan ang ating mensahe. So ngayon, mga kababayan, nakita naman ninyo kung ano ang nangyari doon sa Senate hearing. Na talagang kasabwat nga. Imagine, may information na nakarating sa akin na, itong taong ito, kasabwat, bago pa mag-hearing. Then yesterday, that was yesterday sa Pilipinas, lumabas na siya nga talaga ay kasabwat dahil nakita niyo naman doon, kaya nga siya kinontempt dahil nagsisinungaling na sinasabi niya na hindi daw niya alam kung si PRRD ay dinala sa local competent judicial court
or proceedings na kung saan bago sana siya dalhin o not dalhin, bago siya nadukot na siya bago siya ipagkanulo sa ICC, ay dumaan muna siya sa ating local court. So, ang sabi ni Kanilaw, hindi daw niya alam. Kaya nga doon sa hearing na yun, sinasabi na all throughout, nandoon ka, simula doon sa airport, sa tube, kung saan, dinampot nila ang Pangulo Duterte, tapos nagmaang-maangan siya. At sinasabi doon sa papel na, like a certification, na kung saan, na mayroong isang dapat ang palabas kasi niya, 'di ba? Siya ay representante ng Interpol. Okay? Kasi ang sabi nila, ang Interpol ang nagdesisyon or ang isa sa mga dahilan kung bakit nila naisakatuparan yung pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Pero nakita nyo rin, doon sa papel na pinresent nila sa ICC, ay hindi nakalagay na siya ay Interpol whatsoever official, ang nakalagay, representante daw siya ng government ng Pilipinas without specification kung ano yung role niya. So obviously, nakita ninyo kung paano sila nagsinungaling, kung paano sila nagsabuatan. Kaya pinapakita ko sa inyo, excuse me, yung mensahe sa atin ng puting ahas na yang sila Kanilaw ay tao talaga ni Lisa Tanas. Kaya nga sabi ko kay Mangga, kay Amy Marcos, na kung talagang, ang tawag dito, kung talagang siya ay seryoso na panagutin itong itong mga taong ito, hanapin kung sino ang mastermind. Okay? For sure, nakikinig naman yung mga bataan ni Amy Marcos, ipatawag na si Lisa Tanas sa issue na yan dahil yan talagang mastermind. At ipatawag niya rin si Lisa Tanas, si Bangag Jr., nung minastermind niya, o minastermind, yung pinlano niya, o nakipagsabuatan siya para dukutin yung dalawang minor de edad sa Turkey na anak ni Sheena at ni yung business partner niya na si Francis Lloyd Tichua. Yan dapat, okay? Yan dapat ang iimbestigahan din ni Amy Marcos. Dahil yan ay usapin sa pagkidnap. Okay? At ipatawag niya si Lisa Tanas at ang kapatid niya na sangkot sa pagdukot o pagkidnap ng mga bata at now kay Pangulong Duterte. Sabi nga ni S.C. Hanay, evidently they are liars. Alright? Ngayon, dito natin, mga kababayan, sabi ni Nia, expert talaga si Satanas sa falsification ng mga document. Okay? Expert na talaga magtanim ng kaso. Sabi ni Nia. Yun nga. Kaya nga, di ba, Ma'am Parvina, ang sinasabi natin dito, Alfred de la Cruz, ang sinasabi natin dito palangga, kung totoo ang pinagsinangak-ngak ni Amy Marcos, una niyang ipatawag ang kanyang Satanas na sister-in-law at ang kanyang kapatid na Addictus Benedictus. Kaya nga sabi ni Miss Hanelet Abansenya kahapon sa Netherlands, tinanong siya ng mga vloggers at narinig nyo kung ano ang kanyang opinion o ano ang kanyang pananaw dito sa nangyayaring hearing diyan sa Senate hearing sa Committee on Foreign Relations. Ito ay ek lamang dahil nagtanong nga si Amy Marcos, ano ba talaga ang nangyari? At ang sabi ni Miss Hanelet, hindi ba niya alam ang nangyari? Parang alam mo, kitang-kita niyo naman kung ano nangyari. So ano to? Sabi niya ek lang yan, which is true. Dahil alam na alam ni Amy Marcos na ang mastermind dito ay ang bangag-bangag administration na kapatid niya na pulboronic addictus. Okay? Para ilihis lahat nila itong mga paggigipit, pangdudukot kay Pangulong Duterte, yung budget insertion, yung pagnanakaw nila sa 5,500 flood control budget na ngayon namatay na ang issue na yan. Di ba? Talagang pinagtatabunan nila, last year pa yan, itong vice scam nila, yan kasi talaga ang gusto nilang pagtakpan. At ang yung pagiging addictus benedictus ni Marcos Jr. Kaya tama si Ms. Hanelet na yung mga pinapakita ni Amy Marcos ay pawang kaek-ekan lamang, although mayroong tayong nabuksan na mga nakitang mga impormasyon na talagang magsabuatan sila. Pero hanggang doon na lang ba ang hearing na ito? Puro na lang hearing. Remember, si Amy Marcos ay nagpakitang gilas din noong January last year, 2024, na kung saan ibinuking niya, nagpakita pa siya ng picture ni Martin Romualdez, ni Zaldico, ni Oñate, patungkol doon sa charter change, na according to Amy Marcos, na binigyan ng 20 million pesos ang mga kongresista para what? Para gumawa ng panggugoyo sa kanilang mga constituents at pilitin na pumirma sa charter change. Nalala niyo yun? Yung hearing na yon. So doon, nakitang nagsinungaling si Oñate dahil nung hindi inaamin ni Oñate na si Romualdez at si Zaldico ay kasama doon sa kanilang pagplano sa charter change. Ano ang sabi ni Oñate doon? It slipped my mind. Remember that controversial, di ba? Bidabidahan si Amy Marcos noon at saka si Kilay dahil nag-flash sila ng picture. So ano nangyari? Napanagot ba itong mga buwaka ng inang yon? Nga. And now, bidabidahan na naman si Amy Marcos na kunwari concerned kung sino ang mga kumidnap kay PRRD. Pero obviously, ang kumidnap kay PRRD ay ang gobyerno ng kanyang kapatid. At gusto niyang ilabas ang kanyang kapatid na napapalibiran ka ng mga demonyo, mga chuchu-chuchu. Di ba? Oh, nakita niyo na. So, tama naman si Miss Hanelet Abansena na ek-ek lang yan. Puro ek-ek. At nagbigay pa nga ng statement si Miss Hanelet, kinongratulate niya ito pa ang katangahan nitong si Clarissa Taratara. Di ba yung Clarissa Taratara, yung kanilang nonsense na vlogger na talagang kanilang spokes ahas. Sobrang ahas talaga. Ngayon, Sino yung mga hindi marunong magkilay dyan kagaya ko, tapos manipis ang kilay at Taratara na
parang dismayado sila o ano ba yung nasa isip ni Miss Hanelet at di daw dapat ginagawang biro itong mga nangyayari sa Pilipinas. Sabi ko nga, ang syunga-syunga talaga, ang syunga-syunga talaga nitong spokes, okay? Yung spokes taratara ng o tagangak-ngak, tagangak-ngak ni Bangag nung sinabi niya na hindi daw bakit daw ganun yung congratulations ni Hanelet. Sabi ko nga, mahina talaga yung jutak nitong si Clarissa Taratara. Bakit kamo? Mga kababayan, yung pag-congratulate ni Miss Hanelet Abansenia dito sa pangyayari sa ating bayan sa Pilipinas na kung saan may dinukot, kidnap or ransom, nagbigay na ng ransom, pero ginorgor pa itong si steel magnet or Filipino-Chinese business person na si Anson Ke. Ngayon, mga kababayan, ang ang nakakatawa, sabi ng Malacanang, ng mga bangag, okay? Hindi po natin malaman bakit ganun ang naging attitude ni Miss Hanelet. Okay? Kaya sabi niya kay Miss Hanelet, wag niyo pong gawin na issue dahil may buhay po nitong nakasalalay. May mga buhay po nawawala. Wag ninyong gawing katatawanan ang gobyerno. Ang sabi ko nga dito, siya nga talaga. Why? Yun ay sarcasm. Okay? Ang ibig sabihin noon, ayan, hindi siya natutuwa si Hanelet dahil may nakidnap. Ayan, dahil pinapayagan ninyo, ito ang pagkakaintindi ko, which is yun din ang pagkakaintindi ninyo, na dahil may bangag tayong presidente, dahil pinapabayaan yun na patuloy na mamumuno ang pagiging ang addictus benedictus, eto ngayon ang napapala ng taong bayan na lalo na yung mga business person dyan, Filipino-Chinese, na kayo ay biktima na ngayon. At kayo ay, syempre may mga pera kayo, you're just focused on your business, o di ba ngayon ay hindi na lang kaming mga ordinaryong Pilipino ang binibiktima, kundi kayo din, ang mga negosyante na may pera, na mismo kayo ay may mga bodyguards, may drivers, pero hindi nyo kayang protektahan ang inyong mga sarili sa panahon ng bangag administration. Yan ang punto dyan ni Miss Hanelet. Okay? Abansenia, hindi siya natutuwa dahil may nadukot o may nagurgur. Syunga lang talaga o bangag lang talaga ang gobyerno ni Bangag. Alright? So, hindi po siya natutuwa dahil congratulations, may natsugi, ganyan-ganyan. No! Ang sabi niya, congratulations. Kasi, pinapayagan ng mga sundalo, ng mga pulis, kayong lahat dyan na pamunuan kayo ng isang adik na nahulihan, nakita kita sa camera na mayroong residue dito. Ngayon, recently, may dugo pa sa labi dahil sa kasobrahan ng pagtira ng ipinagbabawal na pulburon. Yan ang tawag nyo. Huwag yung tawagan na Claire yan dahil di yan tunay pangalan. Clarissa Taratara. Alam nyo na yun. Ilonggo, i-google nyo kung ano ibig sabihin ng Taratara. Ngayon, mga kababayan. Kaya bagsak sabi ni Trusop, kaya bagsak ang trust rating ni Bangag, di ba? At namamayagpag si Inday Sara. Ngayon, eto na nga, mga kababayan. Akala kasi, ganito pala. Ito kasing mga nagninegosyo sa atin, yung iba, neutral lang sila, they don't care about politics, basta sila ay nagninegosyo, wala silang pakialam. Kahit ang gobyerno ay niyuyurakan na ang pagkatao ng mga maliliit as long as they're enjoying their businesses, happy sila, wala silang pakialam sa atin. Wala silang pakialam sa naglilimahid ng mga Pilipino na hindi makabili ng bigas, ng pang-araw-araw na pamumuhay, basta sila okay sa business. So ngayon, na sila ay tinitira na, alam nyo, ito nga Anson Ke, yung family mo, sir, wala na pala siya. Ang family dito, di ba mayayaman kayo? Bakit hindi nyo susugin o imbestigahan? Baka nga si Lisa Tanas ang sangkot dito sa pagkidnap. Kasi may mga bagong angulo na ito daw ay connected sa Pogo, chuchu, Pogo na naman. Mayaman itong taong ito. Hindi niya kayang proteksyonan yung sarili niya. Sino ang nasa likod dito? Bakit sunod-sunod ang kidnapping? Bakit mga Filipino-Chinese ang mga kinikidnap? Baka nga may listahan niya Malacanang, baka susunod ka na. Ito nanonood ngayon ng negosyante. Unahin ito, sunod natin si Anson Ke. Number 3, si ganito. Number 4, si ganito. Number 5. Baka nga, ang talagang, dahil sa nangyayari, kidnapping sa dalawang minor de edad, okay? Sa Turkey at now kay PRRD. At yung batang 14-year-old na inutdan ng daliri, remember that? At nagsinungaling din ang DILG about that incident. Baka nga Malacanang Bangag pa ang nasa likod ng kidnapping na ito. Dahil ngayon nga, election season, kailangan nila ng more money. Baka sila pa nga ang nagpapakidnap. Dahil kayong mga Filipino business, Filipino-Chinese, or kahit hindi Filipino-Chinese, kayong mga malalaki na dinegosyo dyan sa Pilipinas, or yung mga middle, hindi ganong sobrang yaman, di ba? Hinihingian kayo ni Lisa Tanas ng mga donation kapag uma-attend kayo sa event. Tama? Ako mali. Yung mga labor, ini-invite, ayon sa ating source, na ini-invite yan ng Malacanang ni Lisa Tanas, yung mga Chinese businessman na para lang magkaroon ng chance na mag-socialization, picture katabi si Lisa Tanas, hinihingian ng donation, hinihingian pa kayo ng pera. So definitely, ang gobyernong Bangag ay may listahan kung sino ang may mga pera at kayo ay pwede kayong pagkikilan at okay, isunod natin to si Mr. Ganito, dada. Ha? At sino naman ang ordinaryong like mga ganggang lang, na mag-isip, sige, kidnapin natin si ganito, si ganyan. Hindi po pipitsugin ang mga gumagawa ng ganitong krimen. Yung mga high-powered na bang nila, tignan din, di ba? Saan galing? Baka galing pa sa PNP yan o AFP at sila ay magkakasabwat.
Di ba? Posible yan. Kasi bakit walang takot yung mga nagbabangbang ngayon? Sino ang kanilang sino ang mastermind? Sino ang nagsa-sponsor sa kanila? Sino ang nagbibigay sa kanila ng proteksyon na bakit ang tapang nilang talagang manggurgur? The fact na mayaman ito si Mr. K. For Yes. sure, may bodyguard, may mga, may I don't know, I hope may bulletproof. Yung mga mayayaman na sa akin, naka-bulletproof car sila. Oh, Yes. yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Totoo Ponds yan. Age Miracle. Naku, ang dami. Ang bangag ay gumagawa sila, nag-aano sila ng mga tao na pwede nilang bayaran. Alright? Ngayon, mayroon tayong gugurgurin for the first time. Alright? So ngayon, mga palangga, kaya itong pulburon video, may bago na namang hanash. Ang Malacanang at ang NBI. Okay, tignan natin. Meron silang bagong pananakot na naman. Ano ang sabi dito? O, tignan natin ha. Binalita nila. Alright, tignan natin ha. PBBM sa NBI, kasuhan ang nasa likod ng pulburon video. Sabi dito, ipinaubaya ni Bangag Jr. sa National Bureau of Investigation ang pagsisiyasat at pagsasampa ng kaso sa mga taong nasa likod ng pulburon video. Nakausap po natin, sabi ng nakausap po natin ang Pangulo at sinabi po niya na hayaan na lang po natin ang ating mga law enforcement, ang NBI at ang DOJ na magsasagawa ng pag-iimbestiga patungkol dito ayon kay Clarissa Taratara. At kung mayroon dapat managot, kung napakita talaga ang liability ng kahit sino dyan na involved, ay dapat lamang po siguro na masampahan ng kaso kung ito ay makikita naman po ng DOJ, NBI. Yun ang sabi nila. Sabi nga dito, sa hearing ng Tri Committee, okay, nakita nyo na yan. So ngayon, ito naman ang gusto kong sabihin sa inyo mga kababayan. Alright? Ano ang ano yung weight na sinabi ng mga bangag ngayon? Kasuhan, makapagsabuatan naman DOJ, NBI, Naalala nyo July, mga kababayan? July of 2024, nung inilabas ko ang pulburon video na yan, dahil nga pinarwad sa atin ng ating puting ahas, para malaman ng taong bayan na ang gobyerno ni Bangag, o si Bangag, ay addictus benedictus. O kontaminado ang kanyang jutak. Kaya hindi siya karapat-dapat na mamuno sa ating bayan. At impeachable nga yan eh. Pero wala pa tayong laban ngayon sa Kongreso at sa Senado dahil magkakasabwat sila. Tinakot, ulit-ulitin ko, lumang tugtugin na yan. Dahil sinabi yan ng ni Abalos, ni DND, lahat sila, PNP, lahat sila, sinabi nila yan noong July 22, 2024, pero July 21 dito yun sa Amerika, kasi sa Long Beach po yan pinalabas, na nataranta sila like hours prior to the state of the nothing achieved ni Bangag ay inilabas ko, nataranta sila, kaya dinisect nila yung picture at ito daw ay deepfake, at ito daw ay edited. So ngayon medyo namatay na nga yan, di ba? Ngayon binuhay uli nila, and this is really good. Kaya nga sabi ko, baka si Martin Romualdez Tambalusos ang nagbuhay niyan para lalong bumagsak ang kanyang pinsan dahil nga ang gustong suportahan ni Lisa Tanas ayon sa ating puting ahas, it's either yung crush niya na si John Vic o si Quieso na gusto ring makipag kompetensya dito sa presidential bid sa 2028. Ngayon mga kababayan, ano ang depensa nitong Bangag administration? Ang tagal ko na silang hinahamon, okay? Sinasabi ko nga sa inyo, bago ko nilabas yung video na yon, galing sa ating informante, sa ating puting ahas, ay pina-authenticate natin. Okay, pina-verify natin kung ito ba ay deepfake, kung ito ba ay edited. At may hawak po, ulit-ulitin ko na authentication. Ang hawak ko yung dito na pina-authenticate ko sa California. Bago yan inilabas, ay pina-authenticate muna yan sa labas ng Amerika o sa ibang bansa. Ngayon mga kababayan, yung pananakot ni Bangag, nakasuhan, ang dinidiin nila ngayon ay si Spokes Harry Roque. Dahil yun yung kumpas na ibinigay doon sa self-confessed addictus benedictus, 'di ba? Na nagsabi na si Spokes Harry daw ang nagpalabas, or in fact, sinabi niya mismo na wala siyang nakitang video or picture nung time doon sa Maisog Rally sa Hong Kong. At mga kababayan, yung ipinakita nilang picture actually sa TRICOM na kung saan nandoon si Sas, nandoon si Spokes Harry, nandoon si Attorney Vix at saka si Attorney Glenn. Na-expose na yung picture na yun, hindi naman itinago yung picture na yun. Maraming nag-post noon. Kasi yung Maisog Rally na yun, open yun. Okay, pero ngayon, dahil nga bumaliktad itong si Self-Addictus Benedictus din, self-confessed naman siya, di ba? Wala ka naman pwedeng ikasigurado dahil inamin naman niyang nag-addict siya at nagbenta siya ng laman sa Japan. So wala na para mabuhay. Mas madali sa tingin niyo. Ano ang mahirap? Magbenta ng laman sa Japan? O yung magsinungaling ka na lang para mabuhay ka? Sige nga. Ano comment niyo? Ano ang madali? Ang magbenta ng laman or ang protektahan ka ng Kongreso para ka magsinungaling, para mabuhay ka at hindi ka nakasuhan ni Lisa Tanas? Ilang beses ko na yan sinabi sa inyo noon. Hindi ko namin mention, huwag nating mentionin kasi gusto niya yan. Yung napapangalan niya, just unfollow, block, whatever. Basta ako, yung self-confessed addict na yon, na nagdidiin ngayon, magbenta daw ng bilbil, sabi ni Pumpkin. Sabi ni Marit, magsinungaling. Ano ang madali para magkapera? Magsinungaling o magbenta ka ng laman? Kung kaya mo ibenta ang iyong laman, 4 kilo, para ka mabuhay, sa iba-ibang, mas madali ang magsinungaling, right? So doon mo titignan. At yan naman ay inamin niya. Hindi mo na kailangang sirain ang taong sira. Sinabi naman niya yun eh. Ano po sisirain niyo sa akin? Isirahan naman ako at self-confess siya. Pero kasi, ang dinidiin ngayon si Harry.
si Spokes Harry. At yan, abangan ninyo. At yan ay papunta yan kay Attorney Vic Rodriguez. At ang nakikita natin dyan, i-disqualify nila yung kanilang mga kalaban. Kasi lumalakas ang mga, mas malakas actually kung titignan mo ang mga kandidato ni Bangag. Wala na yan sa taong bayan. Kung ang representation kasi na mas malakas yung mga kandidato ni Pangulong Duterte, mga palangga, dahil sa suporta ng tao sa iba't ibang bansa. PDP Laban, you vote straight. Yeah, yan lang kasi yung preparation natin vote. Kasi pag nilagay ko lahat ng pangalan nila dyan, ay mapupuno, hindi na makikita yung aking mukha. Di ba? Kaya number 56, Attorney Vic Rodriguez, and the rest of the gang. The rest na mga na gustong suportahan ni Inday at ni Pangulong Duterte. So ngayon, mga kababayan, itong ginagawa nila ngayon, idiin talaga, alright, sabi nga ni Amelia, yeah, yung sa ibig sige, baka malis tayo sa topic natin. Yes, vote straight. Kaya walang problema dyan. Straight natin. Pero kasi yung survey na yan, hindi yan makatotohanan. Nababayaran yan. Pag pabor sa mga bangag, nababayaran nila. So ngayon, dahil dapang-dapa na si Bangag sa kanyang trust rating, nakita nyo na lahat ang kanyang pagkapulboronic, ang gagawin talaga nila ngayon ay gurgurin ang mga kalaban. Kaya sila, ginamit itong self-confessed Addictus Benedictus at per kilo ang laman sa Japan, di ba? Ay nagsinungaling at kitang-kita nyo naman doon sa video kung napanood ninyo na although hindi talaga niya ako in fairness doon, hindi niya ako diniinan. Pero sinungaling talaga. Nakaya siya sa Vancouver daw o baka hindi niya lang alam dahil wala siya sa tamang kaisipan during the time na ginagawa niya yung sinuupang salaysay. At sinabi niya doon, kahit magkaibigan kami ni Marlica, sabi niya, hindi niya sinasabi sa akin ang aking puting ahas. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin noon, wala akong tiwala. Although hindi ko sinasabi sa lahat ng kaibigan ko walang tiwala. Kasi pinoprotektahan ko ang aking mga informante. Kahit magkaibigan tayo, hindi mo ako pwedeng hindi ko pwedeng sabihin sa iyo kung sino ang aking puting ahas kasi ayokong magurgur. Imagine niyo kung sinabi ko sa kanya kung sino yung mga puting ahas ko. Eh di nilabas niya na doon. Eh di napatay yung mga tao, di ba? yun. So anyway, highway, mga palangga. Ngayon ay gusto naman idiin ngayon si Spoke Harry, Roque. Kahit alam natin na ginigipit na tayo, political persecution, SAS, 'di ba? Kami, lahat, hindi lang ako. Si Lorraine, Doc Lorraine, si Ka Eric, mga vloggers. Kahit naman wala kaming gagawin kakasuhan talaga kami. Kahit walang video, kakasuhan talaga kami kasi magaling mag-fabricate ng crime. Si Lisa Tanas. Imagine nag-fabricate ng crime kay distressed mother doon sa large scale estafa, 'di ba? Para lang nila madukot, magamit yung papel na yun para madukot yung dalawang bata. And later on, yung mga bogus na apat na person, in-explain ko sa inyo dati yung apat na tao na nag-file ng large scale estafa kay distressed mother, later on na-dismiss yung case na yun. Dahil wala na. Mga robot lang yata yung nag-file sa kanya. So ngayon, kahit ano pa, magpalabas tayo ng pulburon video at abangan ninyo, dahil di ba, well, alam ko na yan, sabi ni Spokes Harry, sinabi niya na mayroong nag-text sa kanya, di ba, na nagsabi na mayroong pang 2 pulburon video. Actually, ako nagsabi sa kanya noon. Kasi alas pareho kami ng puting ahas. So kahit wala kang ginagawa, pwede ka kasuhan. Kaya nananahimik ka lang dyan sa bahay, pag pinagtripan ka ng mga bangag, ay kakasuhan ka. But let's talk about this video. Yung pulburon video na sinasabi nila ngayon na ito daw ay pinaubayanan sa NBI na kakasuhan, di ba, ang mga nasa likod ng video. Yung mga nasa likod na terminology nila, ito na naman ay mga nasa likod, malamang yung lahat ng nasa picture na yun sa Maisog Rally ay ipapatawag nila. Yan ang nakikita ko. Yung mga walang kinalaman, sumama lang sa dinner, nakipaglaban, at wala naman talaga silang alam dahil wala namang ipinakitang video mismo doon or picture dahil sinabi mismo na self-confessed addict at nagbebenta ng laman sa Japan, talagang wala siyang, wala siyang nakitang video. Sabi nga ni Harry, i-hearsay lang at wala talaga siyang credibility. At ulit-ulitin ko, bago po siya bumaliktad, sinabi talaga niya sa akin na wala siyang nakitang tulong sa mga Duterte at sabi niya, matanda na rin kasi ako anak, wala siyang trabaho, umaasa lang siya sa pamangkin niya na tumutulong sa kanya from Japan at pag kinasuhan siya ni Lisa Tanas, wala siyang pabayad sa abogado, kaya bumaliktad na lang siya. Kaya nga, di ba, never ever ako nagsalita nung siya ay bumaliktad. Kahit anong comment niyo, pansin niyo, mas mali ka ano mo sasabi niyo kay ginto, kay ganyan. Nagsalita ba ako? Hindi. Kasi, nag-stick ako dun sa promise ko na that's your life, okay? Kahit na hindi, binenta mo yung prinsipyo mo, okay? Pinipilit kong intindihin kasi magugurgol siya at hindi ko naman kaya siyang ipagtanggol. Hindi ko siya kayang bigyan ng pera para sa kanyang pang-abogado. So yun, mga palangga. Sabi ni Miguel Rafael, shinare ko yung video ni Marlica, kakasuhan daw ako ng NBI. Sabi ko, ang tagal. Sabi ni Miguel, di ba? Lahat kayo? Bakit ganyan ang sinasabi nila pag nag-share kayo? Nag-share lang naman kayo. Kasi tinatakot kayo mga kababayan. So ang magiging game ng mga yan, lahat ng mga nasa picture na pinakita na doon sa TRICOM ay baka kasuhan nila o imbestigahan nila, papakontenta naman nila. Ganun ka bangag ang gobyerno ni Marcos Jr. Kaya nga kung kayong mga personalities, mga Filipino-Chinese businessmen o kahit hindi Chinese, nakikita niyo na kayong mga men and women personnel, 'di ba? Na tinatanggal katulad ni Fontilla, ni Patronan Fontilla na nag-resign na lang kasi kinakasuhan at ginigipit. So walang exemption sa atin. Kaya kailangan niyo talaga manindigan. And now, ngayon, ipapaubaya nila ayon sa kanilang report na lang ito sa NBI. Ngayon mga kababayan, ano ba yung naging epekto nito sa akin, sa amin, sa ating lahat nung ipinalabas natin ang video? Siyempre, ang kanilang harassment. Kaya nga, di ba, sunod-sunod, nagkaso si Langka, nagkaso si Elizalde ko.
Nagkaso sa akin na wala daw siya daw ay kumbaga sinisira ko daw ang kanyang reputasyon. 'Di ba? Na hindi daw siya magnanakaw, wala daw siyang kontrol sa pondo ng bayan. Pinapaliwanag niya yung mga process ng mga pag-approve nitong national budget, 'di ba? Pinapaliwanag niya sa kanyang mga kaso-kaso na wala siya na malinis, pristine siya. Pero tanga, 'di ba? Kahit hindi ko sinasabi niya wala siyang direct access sa pera ng taong bayan sa national budget. Pero meron siyang power to influence kung sino ang bibigyan na mga kontraktor, kung saan ilalagay ang mga pondo ng bayan. Yun ang pagkatanga ng mga ito at pinipilit tayong ini-intimidate, di ba? Hinaharas, ginagawang tanga ang taong bayan na wala daw siyang direct access sa pera at siya ay malinis at ako daw ay dinidefame ko ang kanyang pagkatao at ang Congress. Buwakan ang bago pa ako ipinanganak. Ang representante, ang House of Representatives o ang Kongreso natin ay sirang-sira na ang mga politiko sa pagnanakaw. Bago pa ako ipinanganak, how come na i-defame ko ang reputasyon ng Kongreso at Senado? Yan ang kanilang depensa. But syempre, may sarili din tayong depensa. So siya ay malinis, wala daw siyang kinalaman sa kung ano mga anomalya. Where in fact, siya ay sangkot sa Parmali, sa laptop scam. Di ba? Paano mo i-defame ang isang politikong katulad ni Zaldico at ng ibang bangag kung ito ay sirang-sira na sila? What's the purpose of that? Dahil sa mga inilabas kong mga expose, katulad nga lamang ng Pulburon video, to shut me off. Para matakot si Maharlika, para si Maharlika ay financially crippled nila. Kaya nga, di ba, pinagbibintangan tayo na tayo daw ay what? Pondo ng China, pinondohan ng China. Gusto ko lang may mga nagtatanong sa akin kasi yung mga lumalabas, may pinalabas silang video na yun talaga audio AI. Yung sinilabas siya, hello Sas, natanggap mo na ba yung bayad natanggap mo na ba ang bayad ni Tatay Diggs? Pucha, yung sa akin wala pa. Yan ay gawa-gawa ni Lisa Tanas. 'Di ba? Bakit very short lang? Kung yan ay na-record, bakit ganun lang ba? Bakit walang sagot si Sas? Okay? So yun ay AI voice. Yun talaga ang AI. Tsaka pucha. You know, I don't use that words often, palangga. Pucha, ano yun? Kanto girl lang. 'Di ba? Yun yung mga yun ang binabaliktad nila. Dahil kung totoo na na-deposit na ba ito lang gusto ko yung lalong tumalino at gumaling sa pag-detect ng fake news na ginagawa ng mga bangag. Sabi ng AI, oh hello Sas, na-deposit na ba? Na-deposit. If totoo yan. Okay? Nadideposito ng China ang pera na bayad sa akin. Dito, sa bank account ko sa Amerika, o kunwari, which is wala akong bank account sa Pilipinas, palangga, yan na ang magiging end ng karir ko. Yan ang magiging end ng karir ko. Diba? Pwede akong kasuhan ng gobyerno ng Amerika kung nasaan ako. Bakit ako nakikipagsabuatan sa China for whatsoever reason? You know what I mean? So, itong mga tanga, mga bangag, diba? Dahil sila ay bagsak na, mga kababayan. Okay? Teka lang. Kahit bagsak na, okay, bye. Bagsak na sila, binabaliktad nila. So, ulitin natin, kung may deposito galing sa Pogo sa China, deposito, when you say deposit, may paper trail yan. Yung mga paper trail na yan, tsaka for sure, alam na ni Lolo Trump ng bansang Amerika na ako ay lumalaban sa bangag na administrasyon dyan sa Pilipinas. At sila, yung si Romualdez, ay nakipag-ugnayan na yan sila dito. Gumagawa na yan sila ng paraan kung paano nila sila mag-twist ng story against me. Do you think, kapag may deposito, hindi makikita ng Amerika, bakling. Lahat dito, pati utang mo kita sa Amerika, wala kang pwedeng itago dito. Okay? So lahat ng mga transactions, hindi katulad dyan sa Pilipinas. Lahat ng mga kawatan, ang mga pera nila nilulubog o nililibing sa sa kung saan-saan at idadaan sa crypto para itakas ang pera ng bayan. Yan. Itumba kami na nagsasabi ng katotohanan. So gagawa na lang sila ng mga peking mga kasinungalingan o sila ang tunay na AI. So balik tayo sa Pulburon video. So last year, sinindak-sindak na nga ako nila, di ba? Politically persecution, pangaharas, mga palangga, hindi naman nabago sa inyo yan. Patong-patong na mga fabricated cases laban sa akin dyan sa Pilipinas, ganon din kay Sas, ganon din kay Spokesari, ganon kay Ka-Eric, kay Doc Lorraine, lahat kami halos sila, yung mga vloggers, hindi ko na lang isa-isahin. So ang question ko, ano ba ang depensa ko dito? Ito ba ay ipinakalat ko dahil trip ko lang? Dahil malisyosa lang ako, dahil gusto ko lang masira si Bangag. Mga kababayan, ang laki ng depensa, ang tibay ng depensa ni Maharlika. Bakit? Do you think tanga? Ako, ipapahama ko yung sarili ko? Na maglalabas ako ng fabricated or deepfake na video? Na ikapapahama ko na even my own government here, na pwede akong panagutin? Hindi siya nga ang lola ninyo. So ang depensa ni Maharlika ay katotohanan at pawang katotohanan. At ano ba itong pinakita natin? Bakit, mga kababayan, bakit kailangan makita ng taong bayan na bangag si Marcos Jr.? Dahil siya ay presidente ng Pilipinas at hawak niya ang pera ninyo. Kaya ko pinakita, ano ang motivation ni Maharlika, bakit ko pinakita sa inyo? Dahil gusto ko makalaya kayo sa kadyutahan, sa kahirapan, sa pagnanakaw ng gobyerno ni Bangag. Kung yan ay ginawa mo lang malisyoso, gusto mo ang sirain ang isang private person, yan ay talagang malalagot ka, may kalalagyan ka. But si Bangag ba ay private person? Siya po ay presidente. Naging presidente dahil ng budol. Nawala tayo. Okay? Naging presidente
sa pambubudol at questionable pa nga dahil ayon kay Attorney Glenn Chong, o tignan mo yan, pati si Attorney Glenn Chong hindi nila makasukasuhan na sinasabi ni Attorney Glenn Chong si Lisa Tanas, si Lisa Marcos ay nakipagsabwatan sa Smartmatic. Yun kay Ivan, wala na nga, wala na yan, tinanggal na yan. Yung isa namatay na, si Hubert. O, doon ang mga kasabwat ni Lisa ayon kay Glenn Chong. Kinasuhan ba si Glenn Chong? Partikular sa akusasyon niya, sa affidavit niya na ipinilabas niya, o na ipinorward niya, diyan sa Kongreso, na sinasabi niya dinaya ang eleksyon ng 2022 at si Lisa Tanas ay nakipagsabwatan. Kung yan ay defamatory, mga kababayan, which is defamatory yan, kung yan ay hindi totoo. Kung yan ay gawa-gawa lang ni Glenn Chong, na kung kayang ipadukot ni Lisa Tanas, si Pangulong Duterte at ihain sa banyaga, bakit hindi niya makasukasuhan si Glenn Chong, si Attorney Glenn Chong, doon sa statement ni Attorney Glenn Chong na pandaraya? Kasi ang depensa ni Attorney Glenn Chong, ebidensya at katotohanan. Diyan ka mananalo kahit ano pang pananakot ng kaso sa iyo. Ang depensa mo lamang ay truth. Right? Bakit sinabi ni Glenn Chong yun? Yun ba ay trip niya lang? Public interest yun. Bakit inilabas ni Maharlika ang pagiging bangag-bangag ni Marcos Jr.? Yun ba ay trip na lang? No. Public interest yun. Na makikinabang ang milyon-milyon, ang mahigit daang milyong Pilipino na nahihirapan na malaman ninyo na ang namumuno sa inyo ay isang addictus, benedictus, walang tamang katinuan, kaya umaakyat o tumataas ang krimen, ang kidnapping, ang paggugurgur, ang inflation, ang mga pagtanimbala dyan sa airport, ang mga baha na hindi nabibigyan ng solusyon dahil ninanakaw ang pera ng bayan ng mga buwaka ng inang mga addictus, benedictus. So hindi yan libelous or hindi yan inciting to sedition na sinasabi ni NBI, NBI director, na ako ay hahantingin sa kahit saan man ako magpunta kaysa sa Amerika. Pag sinabi mo kasi inciting to sedition, mga kababayan, in particular dyan sa pulburon video na yan, ay inimbento mo. Ginawa mo. Inedit mo o dinifake mo. Yun yung mga sabi nila, di ba? Ngayon, kung yan talaga ay inimbento ko, yan ay ginawa ko, which is sabi ko nga sa siya mabels ako pagdating sa internet, sa technology. Ngayon, akakalaboso talaga ako, but the only defense I have in my case sa lahat ay ang katotohanan. At yan ang galit na galit ang mga bangag kasi kung totoo yan ay deepfake, July ng last year ay nagsampa na sila ng kaso. Pero ngayon naghahanap sila ng mga tao katulad ni Harry Roque, katulad ni Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, dahil nandoon sa picture, nandoon si Sans, naghahanap sila, gusto nilang kasuhan lahat yun para matakot ang taong bayan, para matakot kayo. Yan yung purpose ng mga walang hiyang ito, mga kababayan. So ang protection lang natin ay ang katotohanan, di ba? Kasi kalayaan natin to ay freedom of the press and expression. Bilang isang content creator, kasi dito sa Amerika, ang content creator na nagtatackle ng issue ng mga social issues and politika is level na ng journalist. Okay? But I'm not claiming na ako ay journalist. I can, pwede ako magpaka-journalist, pero, ayoko nun dahil pag nagpaka-journalist ka, hawak ka sa liig ng iyong amo. 'Di ba? Ng may-ari ng media. So, we're here para mag-expose, magbigay ng ating saloobin, ng ating opinion, at magbigay ng mga video na galing sa ating mga puting ahas. So mga palangga, kung tutuusin tayong lahat talaga ay protektado tayo ng batas, kaso binabali ng mga bangag ang batas. Ngayon, bakit ngayon lang sila nananakot na naman sila na ang NBI, sabi nga ni Clarissa Taratara, sinabi daw ni Bangag Jr., na bahala na ang NBI. Bakit bahala ang NBI? Siya yung nasa video. Alam nga naman si Santiago ang magkakaso na kasuhan ko si Maharlika at saka si Roque kasi sabi niya na addictus daw yung video. Sino yung complainant? Sige nga, sino ang complainant? Si Santiago ba yung nagbabangag doon? Hindi naman. So definitely, giniligaw kayo, ginagawa po kayong bobo nitong bangag na administrasyon na ito. Tandaan ninyo, yung kaso, kahit 1 million cases po, pwede nilang i-file sa amin. Sa atin lahat na nagkikriticize. Mag-fabricate lang sila ng address sa akin. Nag-fabricate na nga sila. Kaya kung ano-anong mga kaso, yan pa lang is fabrication na at forgery, not forgery, fabrication ng mga, ng address ko. So doon pa lang, mga kababayan, doon pa lang sa fabricate at paggawa-gawa nila ng address, meron na silang legal consequence doon. So kaya naku guys, grabe, sobrang daming pinag-usapan si Maharlika dito. Kung gusto nyong panoorin, magpunta na lang kayo sa video niya. Sa channel niya. Yan, hanggang dito na lang tayo guys, Ang haba-haba kasi, God bless everyone. Bye!